everything, right? Hey, chill. Back up, sir. Back up, sir. Don't touch, grab it. Back up, sir. Back up, sir. Back up. Hey, chill out. Hey, chill out. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, inaasahan na natin ang mga bagay na pangalipusta, pandudura, pambabastos, pananakit, maging ang matinding diskriminasyon o yung persecutions, sapagkat ito ang sabi ng salita ng Diyos. Lahat ng gustong sumunod sa Panginoong Hesus o sa pagsunod sa kalooban ng Diyos makakaranas ng samot-saring persecutions, lalo na ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sa mga naturang video na ipapakita ko, merong isang Muslim na gustong atakihin ng isang ebanghelista. Makita dito na isang Muslim kung paano niyang atakihin yung Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos. Makikita rin sa video na simulat sa poll ng kanyang behavior ay hindi na maganda ang pinapakita niya. Hey, chill. Back up, sir. Back up, sir. Don't touch, grab it. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not. Listen, back up, sir. And Jesus Christ rose from the dead. Turn to Jesus Christ. Totoo, lahat ng nagnanais mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sa hindi pa nakakaalam mga kapatid, ang preacher na ito ay isa sa mga ebanghelista ng Christ Forgiveness Church. Ang channel na rin na ito ay nagpapakita at nag-a-upload ng mga streaming sa street sa iba't ibang panig ng bansa. Nag-a-upload din sila ng mga video ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah, His name is Jesus. Do you know Him, brother? Ang founder nila ay si Pastor David Lin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi po si Pastor David Lin ang nangangaral sa street na ito. Hindi lang po follower ng Panginoon ang sumusunod sa kanila, kundi yung mga tao po na gusto silang pamaliin at gusto po silang atakihin, gawa ng masama, bastusin, at i-interrupt po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Don't touch my stuff. Makikita nyo sa video kung paano nangangaral ng salita ng Diyos ang ebanghelistang ito. Walang ano-ano mga kapatid, sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita ay may dumating na isang Muslim at ito na ang kanyang behavior. Don't touch our stuff. Don't touch our stuff. This is our stuff. You're Gustong manakit, sunod na sunod, kung hindi gamit ang kunin, susundan yung preacher. Ganoon na lang ang pag-iingat ng ebanghelista na ito. Kung malaunan, ay sigaw siya ng sigaw. And I pray this man gets saved in Jesus' name before it's too late, because God. Amen. Ganun lang yung pag-i-interrupt niya. Alam natin na ito ay kabastusan. Habang nagsasalita ka ay sasabayan ka pa. Pagiging barumbado ang pinapakita ng lalaking ito. Habang nagpapatuloy ang lista, patuloy din siya sumisigaw at nagbibideo pa. The words of God. Allahu Akbar! And also, what Galit na happened? galit, umaamba na sa banda huli ay parang susugurin siya. Back up, sir. Back up, sir. Back up. Back up. At makikita nating dudukot na siya ng kutsilyo na meron talaga siyang daladala at intensyon siyang manakit. Mga kapatid, nakita nyo naman kung paano ganun na lang ka-agresibo yung Muslim doon sa Kristiyano. Para sa aking personal na reaksyon, kung talagang pagmamahal at kaligtasan ng dulot ng isang pananampalataya ay di siya aksyon ng mali, ganun na din ang uri ng kanyang pakikipag-usap, hindi mambubulyaw o hindi galit ang laman ng puso, bagkos pagmamahal nagmumula sa Diyos. Hindi natin makikita ang pagmamahal nagmumula sa Diyos at ang mabuting reaksyon niya ayon sa kanyang pananampalataya sa pambabastos at pag-aalipusta sa ebanghelista. Sasaktan niya ang isang ebanghelista ni Kristo na nangangaral ng kaligtasan at alam niya na hindi ito basta-basta gaganti. Alam niya rin mga kapatid na pasensyoso ang mga Kristiyano. Kaya ganito na lang siya ka-agresibo. Alam naman natin na isang Kristiyano kung paano niyang ine-express ang kanyang pananampalataya, yun ay ang galing sa Panginoon. Utos ng Panginoong Hesus. Ito ang sabi ng John chapter 15 verse 12. Ito ang aking utos sa inyo, magmahalang kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya kung ang isang tao ay walang pag-ibig sa kanyang kapwa, ganoon na lang ang kaya niyang gawin, saktan, alipustahin, barumbaduhin, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung sino man ang taong merong Diyos na sinasabi sa kanyang buhay ay merong pag-ibig ng Diyos. At ang taong may pag-ibig ng Diyos ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa
hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit, ang pag-ibig ay walang hanggan. Dito po natin makikita mga kapatid ang behavior ng bawat mananampalataya. Kung gaano ba ito nagiging totoo sa mga pinapakita nating kilos, salita, ganun na din ang mga aksyon kung paano nating naipapakita ang Diyos sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na laging ganito ay wala na tayong aksyon. Mabuti na lang mga kapatid, merong kinauukulan sa lugar na ito at naaawat yung isang taong agresibo. Get the fuck on! Get the fuck on! The police is your mom? Yeah. He pulled the knife out. Pulled the knife out. Mga kapatid, kung bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos upang ipamahagi ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, sapagkat ang tao, kailangan niya ang Diyos. Sapagkat ang tao, once nasa kanya na ang Panginoon, tinanggap niya ang Diyos, ito'y punong-puno ng pag-ibig. Magiging mapagmatiis ang taong ito, magiging mabait, hindi na marunong mainggit, hindi na rin mayabang, hindi mapagmataas ang isang taong merong Diyos at merong pag-ibig ng Diyos, hindi rin bastos ang pag-uugali, hindi makasarili o magagalitin, hindi rin mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi rin ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang taong may pag-ibig ng Diyos ay matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Mga kapatid, ito ang tunay na pag-ibig, yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatid na nangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy natin ipanalangin ang mga kapwa nating mananampalataya na proteksyonan sa mga ganitong klaseng senaryo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos publicly. Panalangin din natin mga kapatid na marami pang maligtas na tao at maraming makapanumbalik sa Panginoon at tanggapin ng Diyos bilang tagapagligtas at makalakad sa kalooban ng Panginoon. Sa mga nangangaral ng salita ng Diyos mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sapagkat sumasa inyo ang banal na Espiritu. Makikita nyo po ng aking mga ginagawang video, minsan matagal na, minsan lipas na po, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng aral. Napakarami nating mapupulot na aral po na makikita po natin sa social media kahit sa personal. Pero pinaparating ko to mga kapatid through videos, through Facebook or YouTube upang inspire kayo at meron tayong makitang leksyon at ma-apply natin to sa ating mga buhay. Pagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti at kalooban ng Panginoon. Pinagpapatuloy ko lang rin mga kapatid ang aking ministeryo through online sapagkat habang ako ay nag-upload pa ng mga videos dito, ako rin po ay pastor dito po sa simbahan. Papasalamat po ako sa inyo nakarating kayo sa huling part ng video ito. Kung marami ka natutunan, let me know in the comment section. Kung gusto nyo ang video po na ito, huwag nyo kalimutang i-like. Kung napapanood nyo po ito sa Facebook page natin, huwag nyo po kalimutang i-follow. Ganun din po kung napapanood nyo po sa YouTube. Subscribe po kayo at kung bago ka lang, huwag mong kalimutang i-hit yung notification bell para updated ka sa mga ganitong klaseng video. Salamat po uli. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.